Gabi, nasa isang mamahaling ospital, isang batang CEO, putla ang mukha, na parang wala ng buhay, ang mabilis na itinakbo sa isang gurney papasok ng emergency room. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ng isang nurse, bumubulong. Sandali, akiusap. Bilisan niyo lang. Ayoko ng sakit. Wala pang doktor, isang lalaki lang na naka-jacket. Ang security guard ang tumakbo papasok. Anong nangyari? Car crash, sagot ng nurse. Hinubad ng lalaki ang kanyang jacket, itinakip sa babae, at nagsalita sa isang kalmado at malalim na boses. Magiging okay ka lang, pangako. Habang hawak niya ang kamay nito, na sinaga ng ilaw ang isang tato sa kanyang pulso, mga numero ng isang military medic. Nakita ito ng babae, at natigilan siya. Ang pangalan niya ay Elias Reyes, 34 taong gulang, single father, night shift security guard sa Sacred Heart Medical Center. Gabi. Pareho ang routine, kain ng 10. Sirup, maglakad sa mga pasilyo. I-check ang mga pinto. Siguraduhin ligtas ang lahat. Ang kanyang anak na si Angela, 8 taong gulang at nasa 3rd grade, ay uupo sa cafeteria ng ospital, gagawin ng homework, at drawing ng mga puso, at bituin habang hinihinday matapos ang shift ng tatay niya ng 6. Karamihan ay hindi alam ang kwento ni Elias. Dati siyang combat medic, nagsilbi ng 3 deployment sa Mindanao, at mas marami pang buhay ang nailigtas kaysa sa kaya niyang bilangin. Ngunit nang namatay ang asawa niya sa isang car accident kanang taon na ang nakalipas, nagbago ang lahat. Iniwan niya ang milita. Kinuha ang trabaho bilang security guard, isang bagay na tahimik, simple at nagbibigay daan sa kanya na laging nandyan para kay Angela. Walang sinuman sa ospital ang nakakaalam. Para sa kanila, siya lang ang lalaking nagbubukas ng pinto, ang lalaking tumutulong magtulak ng wheelchair, ang lalaking nagdadala ng tubig sa mga pasyente kapag abala ang mga nurse. Hindi siya kailanman humingi ng anuman. Hindi niya kailangan. Isang maulang Huwebes ng gabi, bandang 11:30, tumunog ang radyo, incoming trauma, car accident malapit sa Guadalupe Bridge. 3 minutes. Malapit si Elias, sector entrance. Narinig niya ang sirena ng ambulansya bago pa man niya makita ang mga ilaw. Umukas ang mga pinto. Nagmamadaling pumasok ang mga paramedic dala ang isang stretcher. Isang babae. Nasa need. 3 zeros. Punit at duguan ang kanyang designer na damit. Maputla ang mukha at hirap huminga. Semal, malware impact. Possible, internal bleeding. Nag-dropping fast. Agad siyang nakilala ni Elias. Lahat, sa Maynila, ay kilala siya. Si Isabella Bella Delgado, CEO ng Delgado Group, ang pinakabatang self-made billionaire sa bansa. Kilala sa pagiging napakatalino, walang awa, at sobrang lamig sa negosyo. Mukhang natataranta ang nurse. Wala pa si Doc Santos, na traffic sa EDSA, walang oras. Umakbang si Elias. Ang mga taon ng pagsasanay ay bumalik na parang Moscow memory. Tulungan ko kayo. Alinlangan ng nurse. Pero guard ka lang, alam ko ang ginagawa ko. Magtiwala ka sa akin. Lumapit siya kay Bella, siya'y nakangpulso, ang paghinga, at nagsimulang diinan ng sugat sa braso nito. Pahagyang iminulat ni Bella ang kanyang mga mata, takot. Pakiusap, halos pabulong na sabi niya. Bilisan niyo lang, ayoko ng sakit. Tinitigan siya ni Elias, matatag, kalmado, ang paraan ng pakikipag. Usap niya sa mga sundalo sa gitna ng labanan.
Hindi ngayong gabi, ma'am. Makikita mo ang pagsikat ng araw. May kung ano sa boses niya na nagpaniwala sa kanya. Nanginginig na iniabot ni Bella ang kamay. Kinuha niya ito, inawakan ng mahigpit. Huwag kang bibitaw. Sukus ka sa boses ko. Ligtas ka na ngayon. Mabilis siyang kumilos na stabilize siya, pinanatiling gising, at kinausap siya sa buong oras. Anong pangalan mo? Isabella. Sige, Isabella. Ako si Elias. Naaksidente ka, pero magiging maayos ka. Paparating na ang doktor. Uminga ka lang kasama ko. Pasok. Labas. Nang dumating si Dr. Santos makalipas ang 7 minuto, stabo na si Bella. Tiningnan ng doktor si Elias, tapos ang mga monitor, at muli si Elias. Ikaw ang gumawa nito. Pinanatili ko lang siyang stable, Doc. Iniligtas mo ang buhay niya. Hindi sumagot si Elias. Umatras lang siya at hinayaan ng medical team na gumawa. Habang dinadala si Bella papuntang surgery, bahagya niyang lumingon, hinahanap siya. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Ibinuka niya ang bibig at sinabi ang 2 salita, salamat. Tumango lang si Elias at nawala sa dilim ng pasilyo. Isa lang namang night shift. Isa lang namang buhay na naligtas. Naghihintay si Angela sa cafeteria, nagkukulay ng larawan ng isang superhero. Dad, tingnan mo ang drawing ko. Ngumiti si Elias at ginulo ang buhok ng anak. Ang ganda, sweetheart. Uwi na tayo. Hindi niya kailanman binanggit ang nangyari. Ang mga bayani ay hindi nangangailangan ng headline. Subscribe kung naniniwala kang ang maliliit na gawa ay nakapagliligtas ng mga dakilang buhay. Kinaumagahan, nagising si Isabella sa isang private room sa top floor ng ospital. May tahi sa braso, benda sa tadyang, kumikirot ang ulo, pero buhay. Sumisikat ang araw sa bintana, pulad ng sinabi niya. Naalala niya ang mga pirasong alaala, ang banggaan, ang sakit, ang boses, malakas na mga kamay na humahawak sa kanya. Makikita mo ang pagsikat ng araw. Sino ang lalaking iyon? Pumasok ang isang nurse para i-check ang kanyang vitals. Excuse me, pause ang boses ni Isabella. Kagabi, may isang lalaki na tumulong sa akin bago dumating ang doktor. Mumiti ang nurse. Si Kuya Elias po ba? Ang security guard? Opo, ang galing niya. Pinanatili niya kayong stable hanggang dumating si Dr. Santos. Security guard. Umiikot ang isip ni Isabella. Iniligtas siya ng isang security guard. Nasaan siya ngayon? Nasa bahay na po siguro. Ang natapos sa ang shift niya. Kalaunan, dumating ang assistant ni Isabella na si Martin, dala ang kanyang telepono, tablet, at aalalang ekspresyon. Nilis Legado, salamat sa Diyos, at pakay kayo, nagtatanong na po ang board. Gusto ng media, ng statement. Alam na nila ang tungkol sa aksidente. Dahang umupo si Isabella, napangiwi sa sakit. Anong sinasabi nila? Na naaksidente po kayo. Single, car crash. Gusto nilang malaman kung isa kayo. Kung may iba pang sangkot, at alinlangan si Martin. May mga reporter na nagtatanong kung sino ang nagligtas sa inyo. Tumingin si Isabella sa bintana. Sabihin mo sa kanila. Sabihin mo na ang medical team ang humawak ng lahat ng profesional.
Pabanggitin po ba natin yung security guard? Narinig ko, hindi. Matigas niyang sabi. Walang pangalan. Walang hindi kailangang atensyon. Tumango si Martin at umalis. Pero may pakiramdam si Bella ng mali. Hindi niya maipaliwanag. Tanghali na nang bumalik si Elias para sa susunod niyang shift. Naglalakad siya malapit sa floor ni Bella nang tikilan siya ng isang batang nurse. Hoy, Kuya Elias, hinahanap ka ni Miss Delgado kaninang umaga. Tumigil siya. Okay na ba siya? Oo, okay na siya. Puntahan mo kaya? Baka gusto niyang magpasalamat. Umiling si Elias. Siguradong busy yun. Kailangan ko pang mag-rounds. Pero pagliko niya sa kanto, nakita niya ito. Nakatayo si Isabela malapit sa elevator, nakasanda sa saklay. Kausap ang kanyang assistant. Nagtama ang kanilang mga mata. Mukha siyang nagulat, tapos may iba pa, hindi komportable. May ibinulong si Martin sa kanya. Tumango siya. Nagsimulang maglakad palayo si Elias, pero tinawag siya nito. Sandali, ikaw si Elias, di ba? Uminto siya at lumingon. Opo, ma'am. Lumapit si Bella. Paika. Ika. Naiwan si Martin sa likod, nagmamasid. Gusto kong magpasalamat. Para kagabi. Trabaho ko lang po yon, ma'am. Nagkaroon ng awkward na katahimikan. Pagkatapos, umakbang si Martin. Nagsalita ng mahina, pero hindi sapat para hindi marinig. Delgado, sabi po ng Pertin, mas mabuti kung hindi tayo gagawa ng kwento tungkol dito. Alam niyo naman ng media, pinabaluktot ang lahat. Ayaw natin ng chismis. Alinlangan si Isabela, tapos tumigas ang mukha niya. Tiningnan niya si Elias. Pinapahalagahan ko ang ginawa mo. Pero mas gugustuhin ko kung sa atin na lang ang nangyari kagabi. Ayoko ng chismis o atensyon. Sigurado akong naiintindihan mo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Elias. Wala naman po akong planong ipagsabi. Mabuti. Ayokong magkaroon ng utang na loob. Tinitigan siya ni Elias ng matagal. May kung ano sa mga mata niya na nagparamdam kay Bella na para siyang lumiit. Kung ganon, wag po, ma'am. Mamuhay na lang kayo ng mas mabuti. Tumalikod siya at naglakad palayo. Nakatayo lang doon si Isabela. Hindi makagalaw. Mas masakit pa ang mga salitang iyon kaysa sa pagkakabangga. Nag-ubo si Martin. Lilis Delgado, naghihintay na po ang sasakyan niyo. Hindi siya gumalaw. Pinapanood si Elias na mawala sa pasilyo. Nang hapon na yon, nakita ng isang batang nurse na si Jessa si Elias sa break room. Grabe naman yon. Ang lamig ng pakikitungo sa'yo, Kuya Elias. Umigop ng kape si Elias. Okay lang yon. Hindi okay yon. Iniligtas mo ang buhay niya. Dapat, hindi niya kailangan ng atensyon, Jessa. Umiling si Jessa. Masyado kang mabuti para sa lugar na to. Ngumiti ng bahagya si Elias. Hindi. Dito mismo sa lugar na to ang kailangan ko. Nang gabing iyon, paalis na si Elias nang makita niyang tumatakbo si Angela papalapit sa kanya mula sa kakiteret. Dad! Hulaan mo. Yumakap siya sa braso ng ama. Hinihinala tuwang-tuwa. Ano yon, nak? Sabi ng teacher ko, donate daw ang kumpanya ni Ms. Delgado ng isang buong computer lab sa school namin. Ang galing.
Di ba? Magkakaroon kami ng mga tablet at lahat. Tumingala si Elias sa salaming pinto ng ospital. Nakita niya ang isang itim na kotse na baalis. Nasa likod si Isabela, nakatingin sa bintana. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Siya ang unang umiwas ng tingin. Hinila ni Angela ang manggas niya. Dad, sa tingin mo ba mabuti siyang tao? Pinanood ni Elias ang kotse na mawala sa trapiko. Sa tingin ko, iba lang ang paraan niya ng pagbabayad ng utang. Kumunot ang noo ni Angela. Nalilito. Ano pong ibig sabihin, Hon? Pinuhat niya ito. Ibig sabihin, ang mga tao ay nagpapakita ng pasasalamat sa sarili nilang paraan. Minsan sa salita, minsan sa gawa. Minsan, kailangan lang nila ng panahon para malaman kung alin ang mas mahalaga. Niyakap ni Angela ang leeg niya. Sa tingin ko po, parehong mahalaga ang salita at gawa. Ngumiti si Elias. Mas matalino ka pa sa karamihan ng matatanda. Alam mo ba yon? Habang naglalakad sila papuntang parking lot, hindi luniman si Elias. Hindi niya kailangan. Inawa niya ang trabaho niya, nagligtas ng buhay. Sapat na yon. Pero sa kaibuturan niya, may maliit na bahagi na iisip kung maaalala pa kaya siya nito kapag natanggal na ang mga benda o kung magiging isa na lang siyang mukha na kinalimutan. Isang buwan ang lumipas. Idinaos ng Sacred Heart Medical Center ang kanilang taunang charity gala. Ang pangunahing sponsor, Delgado Foundation, ang charity ng pamilya ni Isabela. Napakalaki ng edad, mga politiko, doktor, mayayamang donor, media, lahat nandoon. Na-assign si Elias sa security detail sa main hall. Standard protocol, i-check ang mga badge. Pantayan ng mga labasan, manatiling hindi kapansin. Pansin. Nakatayo siya malapit sa pader sa likod. Uniforme. Pinapanood ang mga tao na may hawak na tsampagni at mga piting ngiti. Tapos, pumasok siya. Si Isabela Delgado, nakasuot ng midnight blue na gown, kumpiyansa, makapangyarihan. Bawat pulgada ay ang CEO, nakilala ng mundo. Hindi siya nito nakita. Bakit naman? Pati lang siya ng background. Nagsimula ang edad. Mga talumpati tungkol sa healthcare, mga donasyon, palakpakan, sa loob ng Marble Hall. Nang umakyat si Isabela sa entablado, nagyawan ng lahat. Ngumiti siya, kumaway, at nagsimula sa kanyang speech. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang hindi paniwalang trabaho ng Sacred Heart Medical Center, isang lugar na nagliligtas sa mga buhay araw-araw. Ipinagmamalaki ng Delgado Foundation na pledge ng 300.0 milyon piso para sa pagpapalawak ng emergency care services. Tahimik na nakikinig si Elias, profesional, walang emosyon. Igang kurap ang mga ilaw. Tumunog ang fire alarm. Nagkagulo ang mga tao, aalala. May sumigaw mula sa kaliwa, may bumagsak. Kailangan natin ng tulong. Nagsimulang panik ang mga tao. Hindi alinlangan si Elias. Pumalaw siya sa gitna ng mga tao na parang tubig. Mabilis. Focus. Isang matandang lalaki, mga 70, ang nakahandusay sa sahig, nangingitim ang mukha, hindi humihinga. Umuurong ang mga tao. May sumiglaw na tumawag ng doktor. Lumuhod si Elias. Chinek ang airway. Walang pulso. Ang kanyang training ay bumalik. Automatic. Muscle memory.
Itinagilid niya ang ulo ng lalaki. Nagsimula ng chest compressions. 30 diin, 2 rescue breaths. Ulitin. May tumawag ba ng 911? Radyo ang isang kasamahan niya. Tuloy lang, si Elias. Compressions, breaths, compressions, breaths. 2 segundo. 4 na pekas. Sige na. Sige na. Umugot ng hininga ang lalaki, umugo, at iminulat ang mga mata. Nakahina, ng maluwag, ang mga tao. Nanatiling kalmado si Elias. Sir, wag po kayong gagalaw. Paparating na ang tulong. Okay na po kayo. Hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Salamat. Dumating ang mga paramedic. Kinuha ang pasyente at isinakay sa stretcher. Tumayo si Elias, handa nang bumalik sa anino. Pero naramdaman niya ito, mga matang nakatingin sa kanya. Tumingala siya. Nakatayo si Isabela sa gilid ng entablado. Hindi makagalaw, nakatitig sa kanya. Nakita niya ang lahat, ang paraan ng pagkilos niya, ang bilis, ang kalma sa gitna ng gulo, ang profesional na kakayahan. Hindi ito isang ordinaryong security guard. May ibinulong ang assistant niyang si Martin. Pinaliwala niya ito. Hindi niya maalis ang tingin kay Elias. Pagtatapos ng event, dumiretso si Isabela sa office ng ospital. Kailangan ko ang personnel file ni Elias Reyes, security staff. Alinlangan ng OR manager. Delgado. Hindi po ako sigurado kung pwede. Na yun na. Makalipas ang 5 minuto, nakaupo na siya sa isang conference room, nagbabasa. Pangalan, Elias Mong. Pesa I3, 30 position, night security, gradaling trabaho, Philippine Army, Combat Medic Scout Ranger, 20 din siyang mga parangal, Cold Press Medal for Gallantry, Purple Heart, Military Merit may tutahilan ng Alice, Honorable Discharge Family Hardship nanginginig, ang mga kamay ni Isabela habang nagbabasa. Emergency Contact, Angela Reyes, anak, edad, 8 may mga litratong nakalakit. Si Elias na naka-uniforme, mas bata, may mga medalya sa dibdib, mas matalas ang mga mata. Nakakita siya ng isang scan ng lumang dyaryo. Mula 2022. Hidayne, medic, niligtas ang 23, sundo sa gitna ng ambush, ginawara ng Gold Cross. Idinetali ng partikulo kung paano paulit. Ulit na tumakbo si Elias sa gitna ng putukan para iligtas ang mga sugatang sundalo, kung paano siya nagsagawa ng operasyon sa gitna ng labanan, at kung paano siya tumangging umalis hanggat hindi na ililikas ang lahat. Napatakip ng bibig si Isabela. Ang lalaking ito, ang bayaning ito, ay nagtatrabaho bilang night shift security guard, at sinabihan niya itong manahimik, manatili sa dilim. Isinara niya ang file, naupo sa katahimikan. Tapos, gumawa siya ng desisyon. Kinabukasan, tumawag si Isabela ng isang press conference. Biglaan, hindi planado. Panikang team niya. Miss Delgado, para saan po ito? Wala po tayong inihandang talking points. Hindi ko kailangan ng talking points. Napuno ng mga journalist ang conference room. Lumakad si Isabela sa podyum. Walang kodigo, walang script. Uminya siya ng mahalin. Noong nakaraang buwan, naaksidente ako. Muntik na akong mamatay. Tumahimik ang buong kwarto. Ang taong nagligtas ng buhay ko ay hindi isang sugyon, hindi isang paramedic,
hindi isang taong may magarbong titulo. Uminto siya. Siya ay isang ama, isang sinagdag na nagtatrabaho bilang security guard sa isang ospital. Nagbulungan ang mga tao. Ang pangalan niya ay Elias Reyes. At kailangan kong sabihin sa inyo kung sino talaga siya. Sa mismong sandaling iyon, nasa cafeteria ng ospital si Elias kasama si Angela. Tinutulungan ito sa homework. Nag-vibrate ang telepono niya. Isang text mula sa katrabaho. Good. Buksan mo ang TV. Ngayon na. Naguguluhan. Tumingin si Elias sa titi ng cafeteria. Namutla siya. Nandoon si Isabela sa lahat ng news channel. Uusapan siya. Si Elias Reyes ay isang decorated combat medic. Nagsilbi siya ng maraming deployment, nagligtas ng dosenang buhay sa gitna ng putukan at ginawaran ng Gold Cross Medal for Valor. Lumabas sa screen ang military photo niya. Napasinghap si Angela. Dad, ikaw yan. Hindi makagalaw si Elias. Nagpatuloy si Isabela. Nanginginig ang boses. Nang hilingin ko sa kanya na manahimik tungkol sa pagligtas niya sa akin, hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino siya, kung ano ang isinakripisyo niya, kung ano ang ibinigay niya. Tumingin siya diretso sa kamera. Elias Reyes, kung nanonood ka, akikusap, tumayo ka. Nakatitig sa kanya ang mga katrabaho ni Elias. Lumingon ang ibang tao sa cafeteria. Umiling siya. Hindi ko kailangan to. Pero hinila siya ni Angela. Dad, sinusubukan niyang magpasalamat. Sa screen, basa ang mga mata ni Isabela. Ipinaalala niya sa akin na ang pamumuno ay hindi tungkol sa kapangyarihan, hindi sa kontrol. Ito ay tungkol sa serbisyo. Ito ay tungkol sa pagpapakita kapag walang nanonood. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama kahit walang kapalit. Nagpalakpakan ang mga tao sa press conference. Pinunasan ni Isabela ang kanyang mga luha. Si Elias Reyes ang uri ng tao na mas kailangan ng mundong ito. At naging masyado akong bulag para makita yon. Umatras siya mula sa podium. Sa cafeteria, nakaupo si Elias, hindi makagalaw. Nagpapalakpakan ang mga tao. May tumapik sa balikat niya. Niyakap siya ni Angela. Dad, sikat ka na. Tumingin siya sa anak, tapos sa screen. Paalis na si Isabela, pero huminto siya. Tumingin sa kamera at ibinuka ang bibig sa dalawang salita. I'm sorry. Huminga ng malalim si Elias. Siguro, may mga sugat na naghihilom. Siguro, may mga taong natututo. Siguro, hindi lading kailangan ng mga bayani ang headline. Pero minsan, kailangan silang makita ng mundo. Pagkatapos ang press conference, nagbago ang lahat. Nakatanggap si Elias ng mga tawag, interview requests, job offers mula sa mga private security firm na aalok ng triple ng sahod niya. Tinanggihan niya lahat. Pero may isang alok na hindi niya matanggihan. Inanyayahan siya ng Delgado Foundation na maging kanilang Secretary and Medical Preparedness Advisor. Parit, ayman, flexible hours, magandang sahod, at higit sa lahat, makakasama pa rin niya si Angela. At lang araw pagkatapos, si Isabela mismo ang pumunta sa ospital. Nakita niya siya sa security office. Dahan siyang kumatok. Tuminga si Elias. Naliralis Delgado. Isabela na lang. Please. Pela. Tumango siya. Pela. Pumasok ito. Isinara ang pinto.
Gusto kong humingi ng tawad ng maayos. Hindi sa kamera. Hindi para sa press. Para lang sa'yo. Sumandal si Elias sa upuan. Inawa mo na yun sa publiko. Para sa mundo yun. Ito, para sa'yo. Umupo ito sa tapat niya. Nagkamali ako tungkol sa'yo. Lubos na nagkamali. Hindi po, Maang. Hindi mo lang nakita ng malinaw. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nanmedik ka, na isa kang bayani. Pahagyang mumiti si Elias. Ang mga bayani ay yung mga hindi na nakakauwi. Ako, yung lalaking sinuwerte lang. Nanikip ang lalamunan ni Isabela. Hindi yan totoo. Sapat na para maging totoo. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila, komportable, tapat. Sa wakas, nagsalita si Isabela. Yung posisyon bilang leader, tatanggapin mo ba? Kailangan ni Angela ng katatagan. Kung makakatulong to, oo, tatanggapin ko. Ngumiti si Isabela. Mabuti. Dahil kailangan ka namin. Sa mga sumunod na linggo, madalas magkatrabaho sina Elias at Isabela. Nalaman niya ang tungkol sa asawa nito, ang aksidente, kung paano niya sinisisi ang sarili. Nalaman niya ang tungkol sa ama ni Bella, ang pressure, kung paano ito nagtayo ng mga pader para mabuhay sa isang mundong walang awa. Isang hapon, nasa community, part ng ospital si Isabela, tinitingnan ang mga plano para sa isang bagong klinika. Narinig niya ang tawanan. Tumingala siya. Nasa swing si Angela, kasama ang isa pang bata na nasugatan ng tuhod. Kumuha si Angela ng isang maliit na band-aid mula sa bulsa. Makinat na inilagay ito na parang isang maliit na profesional. Ayan, okay na. Lumapit si Isabela, nakangiti. Isa ka ring maliit na nedit. Ah. Tumingala si Angela. Nagniningning ang mga mata. Sabi po ni Dad, family business namin ang pagtulong sa tao. Tumawa si Isabela. Isang totoong tawa na matagal na niyang hindi naramdaman. Ama ang tatay mo. Itinagilid ni Angela ang ulo. Kayo po ba yung babae sa tihi? Yung niligtas ng dad ko? Oo, ako nga. Mabuti po. Kailangan niya ng isang taong ililigtas. Nalulungkot po siya minsan kapag hindi siya nakakatulong. Parang nadurog ng kaunti ang puso ni Isabela. Mas naiintindihan pa ng batang ito ang ama niya kaysa sa karamihan ang mga matatanda. Kinuha niya sa bag ang isang maliit na silver bracelet. Dala ko to para sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Angela. May nakaukit sa bracelet, Be Breath, Let to Healer. Para sa akin. Para sa'yo. Dahil sa tingin ko, marami ka pang taong ililigtas balang araw. Tulad ng tatay mo, niyakap siya ni Angela, biglaan, mahigpit, dalisay. Natigilan si Isabela. Sandali, tapos niyakap din niya ito pabalik. Nang gabing iyon, may nakita si Elias na isang sobre na isinuksok sa ilalim ng pinto ng opisina niya. Sa loob, isang sulat. Kamay. Elias, ililigtas mo ako ng 2 beses. Una mula sa kamatayan, pangalawa mula sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Baka, hindi ko na magawa, pero sinusubukan kong maging mas mabuti dahil sa'yo. Salamat sa pagtingin sa akin, kahit noong hindi ko makita ang sarili ko. Isabela, dahan itong binasa ni Elias, mainat na itinuti at inilagay sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa mga ilaw ng syudad
sa malayo. May mga taong dumarating sa buhay mo na parang bagyo. Ang iba naman, parang pagsikat ng araw. Hindi pa siya sigurado kung alin si Bella sa dalawa. Pero handa siyang alamin. 1 taon ang lumipas. Malamig, pero maaliwalas ang umaga. Pubuksan ng Delgado Foundation ang Elias Reyes Community Wellness Center sa puso ng syudad, isang pasilidad na aalok ng libreng pangangalagang medikal, mental health services, at suporta para sa mga veterano. Lahat ng pinangarap ni Elias, pero hindi inakalang posible. Daan ang dumalo sa grand opening. Nakalinya ang mga news camera. Nagtipon ang mga pamilya. Tahimik na nakatayo ang mga veterano. May mga luhang dumadaloy sa kanilang mga kulubot na muka. Nakatayo si Isabela sa podium, nakasuot ng simpleng gray suit. Walang designer labels, walang corporate armor. 1 taon na ang nakalipas, halos mamatay ako, simula niya. Ang lalaking nagligta sa akin ay hindi isang surgeon. Hindi siya sikat. Mabuti lang siyang tao. Tumingin siya sa gilid. Elias Reyes, pakiusap, umakyat ka rito. Nakatayo si Elias sa likod, bahagyang umiiling. Itinulak siya ni Angela. Sige na. Kailangan nilang marinig ka. Dahan siyang lumakad papunta sa mikropono, halatang hindi komportable. Hindi ako sanay sa mikropono, mahina niyang sabi. Mas sanay ako sa tibok ng puso. Mahinang nagtawanan ang mga tao. Pero kung may isang bagay akong natutunan, ito ay ang paghilom ay hindi lang para sa mga sugatan. Para ito sa lahat ng may pakialam pa para gamutin sila. Tumingin siya diretso kay Isabela. Lahat tayo ay may dalang sakit, mga pekat, ang mapagsisisi. Ang tanong ay, anong gagawin natin dito? Magtatayo ba tayo ng mga padilet para magtago o gagawa tayo ng mga tulay para maabot ang iba? Nakatayo si Angela sa harap, hawak ang silver bracelet. Pinili ko ang mga tulay, matatag na sabi ni Elias. At sana, piliin niyo rin. Nagsimula ang palakpakan. Dahan, hanggang sa naging napakalakas. Tumakbo si Angela sa entablado. Hawak ang isang drawing na ginawa niya. Si Elias na nakaluhod sa tabi ng isang babae. Ang jacket niya ay nakatakip dito. Isang nagniningning na puso sa pagitan nila. Nakasulat sa krayola sa ibaba. Si Dad, binibigyan ng jacket si Ladi. Puso, nagniningning. Natunaw ang puso ng mga tao. Lumapit si Isabela. Dala ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Maingat niya itong binuksan. Sa loob, nakapatong sa itim na dalit, ay isang kostong, may na medalya. Simple, maganda. Nakaukit sa gitna, huwag mong bilisan. Manatili ka. Napigil ang hininga ni Elias. Nanginginig ang boses ni Isabela. Sinabi mo sa akin na makikita ko ang pagsikat ng araw. 1,000 pagsikat na ng araw ang nakita ko mula noon. Bawat isa dahil sa'yo. Ikinabit niya ang medalya sa dibdib ni Elias. Huwag kang umalis, Elias. Huwag ka nang magtago ulit sa dilim. Kailangan ka ng mundo. Kailangan kita. Tinitigan niya ito ng maigi. Wala na ang yelo. Gumuho na ang mga pader. Sa wakas, malaya na siya. Siguro, may mga sakit na sulit naramdaman. Mahina niyang sabi. Ngumiti si Isabela sa gitna ng kanyang mga luha.
Oo, sulit na talaga. Naghiyawan ang mga tao. Standing ovation. Pumalingaw sa buong lugar. Pero 3 bagay lang ang nakita ni Elias, si Angela na sumisikat sa purong pagmamalaki, si Isabella na sa wakas ay malaya na mula sa sarili niyang kulungan, at ang pagsikat ng araw na kulay ginto sa likod ng mga bintana ng klinika. Tumugtog ang malambot na pianong music. Dahang lumayo ang kamera, ipinapakita ang 3 taong magkakasama sa entablado. Isang ama, isang anak, at isang babaeng natututong maging tao muli. Fade to black. Isang huling kuot ang lumitaw sa screen. Ang mga bayani ay hindi tumitigil sa pagliligtas. Naghahanap lang sila ng mga bagong dahilan para magpatuloy. Subscribe kung naniniwala kang ang habag ang pinakatahimik na anyo ng lakas.